Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita kina Catalina at sa kanyang kuya na si Baron na nag-aalmusal bago pumasok sa paaralan. Sinabi ni Catalina sa kanyang ina na ayaw na niyang ipagpatuloy ang pag-aaral at itinuturing niya lamang itong pagsasayang ng oras. Mariing sinabi ng kanyang ina na mahalagang tapusin ang pag-aaral. Pagkatapos umuwi mula sa paaralan, nagpalipas ng oras si Catalina kasama ang kanyang kaibigang si Jessica na masipag magtrabaho at madalas makatanggap ng mga alok na samahan ang mga boss ng kartel sa Colombia tuwing weekend. Sa katunayan, maraming miyembro ng kartel ang humahanga sa kagandahan ni Catalina, ngunit sa kasamaang palad, nabibigo sila dahil itinuturing na masyadong maliit ang laki ng dibdib ni Catalina. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jessica na magpa-opera si Catalina upang palakihin ang kanyang dibdib. At sa tulong ni Jessica, naghanap si Catalina ng boss ng kartel na handang mag-sponsor ng kanyang operasyon. Nangako rin si Jessica na ipakikilala siya sa isang napakayamang kartel. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, nakipagkita si Catalina sa kanyang kasintahang si Alberto. Ngunit hindi masaya si Alberto dahil patuloy pa ring nakikipagkaibigan si Catalina kay Jessica na itinuturing niyang hindi magandang kaibigan. Dahil masama ang kanyang mood, pinagalitan ni Catalina si Alberto, ngunit nanatiling masigla si Alberto at sinubukan niyang yayain si Catalina na makipagtalik sa kanya. Ngunit mariing tumanggi si Catalina at nangakong hindi niya yun gagawin hanggang umabot siya sa kanyang ika-15 kaarawan. Kinabukasan ng gabi, niyaya ni Jessica si Catalina na makipagkita sa isang miyembro ng kartel na sinasabing interesado na makipagtalik kay Catalina ng sabay-sabay. Ngunit pagkatapos ng negosasyon kay Jessica, lumabas na interesado lamang ang kartel na makipagtalik kay Jessica at sa isa niyang kaibigan. Muli na namang hindi pinansin si Catalina at hindi siya isinama. Dumating ang pagkadismaya sa kanya at wala siyang nagawa kundi maghintay habang tinatapos ng kanyang mga kaibigan ang kanilang ginagawa. Sa oras na yun, isang miyembro ng kartel ang lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari. Ikinwento ni Catalina na kailangan niya ng malaking halaga ng pera para palakihin ang kanyang dibdib. Sinamantala ang sitwasyon, pumayag ang miyembro ng kartel na bigyan siya ng pera basta pumayag si Catalina na makipagtalik sa kanya. Walang hinala, agad siyang dinala ni Catalina sa isang lugar. Ngunit ang kabalintunaan, kinailangan niyang makipagtalik sa ilang lalaki na wala palang dalang pera. Sa kabilang banda, hinanap ni Alberto ang kinaroroonan ni Catalina sa kanyang ina na nagngangalang Hilda. Ngunit diretsahang sinabi ni Hilda na hindi niya alam kung nasaan si Catalina. Sa huli, pinayuhan si Alberto na maghintay na lamang sa loob ng bahay. Sa sitwasyong ito, pumasok sa isip ni Alberto ang kanyang pantasya at naisip niyang makipagtalik sa napakagandang ina ni Catalina. Sa huli, dahil gabi na, umuwi si Alberto habang patuloy na iniisip ang ina ni Catalina. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraang gabi, labis na naidpress si Catalina. Sa loob ng kwarto, patuloy na nagtatanong ang kanyang ina at kuya kung ano ang nangyari. Ngunit tahimik lamang si Catalina at umiiyak. Dumating ang kanyang mga kaibigan at sinabi na nakipag-ugnayan na sa kanya ang mayamang kartel na ipinangako ni Jessica noon. Inimbitahan ng kartel si Catalina sa kanilang birthday party at binigyan siya ng malaking paunang bayad na agad nagpasaya kay Catalina. Dahil nasiyahan ang boss ng kartel sa pakikipagtalik na ginawa ni Catalina, sa wakas ay ibinigay nito ang halagang 5 na milyong piso ayon sa dating kahilingan ni Catalina. Ang tagumpay na ito ay nagdala ng kaunting saya sa buhay ni Catalina na dati ay puno ng pagkadismaya at depresyon. Kasama si Jessica, pumunta si Catalina sa ilang doktor upang maghanap ng solusyon para sa operasyong gusto niya. Sa kasamaang palad, ang presyong hinihingi ng mga doktor ay higit na mas mataas kaysa sa inaasahan ni Catalina. Sa huli, isang doktor ang pumayag na isaalang-alang ang kakulangan sa pera ni Catalina sa isang kondisyon. Kailangang makipagtalik si Catalina sa doktor. Matapos makakuha ng schedule para sa operasyon makalipas ang 2 linggo, nagdesisyon si Catalina na pumunta sa ibang lungsod kung nasaan ang kanyang kaibigan. Habang naghahanap ng doktor si Catalina, palihim na pumunta si Alberto sa bahay ni Catalina at nakipagkita kay Hilda. Ang pangunahing dahilan niya ay ang paghihintay sa pagdating ni Catalina roon. Dahil sa matinding pagnanasa, hindi na nakapag-isip ng maayos si Alberto. Si Hilda na isang malungkot na byuda, ay nasiyahan sa pakikipagtalik matapos ang mahabang panahon. Nang aalis na si Alberto, siya pa mismo ang niyaya ng ina na gawin itong muli, hanggang sa tuluyang nalaman ni Byron ang kanilang ginawa. Agad na ipinaliwanag ni Hilda na sa totoo lang ay nakakaramdam siya ng kalungkutan sa buong panahong yun. Nang marinig ang pag-amin, pinatawad at naunawaan ni Byron ang kanyang ina at nangakong hindi sasabihin kay Catalina ang nangyari. Bago sumailalim sa operasyon, biglang naalala ni Catalina na bukas na ang kanyang ika-15 kaarawan.
Nagdesisyon siyang umuwi at ipinagdiwang ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang kanyang kaarawan. Naalala ni Alberto ang pangako ni Catalina na makikipagtalik siya kapag 15 na siya. Ngunit nag-aalala si Catalina dahil hindi na tunay ang kanyang dibdib. Binigyan niya ng maraming inumin si Alberto upang hindi nito mapansin ang pagbabago. Ang kanyang ina na nakakaalam na nakipagtalik si Alberto kay Catalina ay wala nang magawa kundi umiyak. Makalipas ang ilang araw, naging matagumpay ang operasyon ni Catalina, nakaramdam siya ng saya at lalo siyang naging kumpiyansa sa sarili. Sinabi ni Jessica na may isang boss ng cartel na interesado sa kanyang serbisyo at masayang tinanggap ni Catalina ang alok. Nagkita si Catalina at ang boss ng cartel na nagngangalang Marcel, nagmahal si Marcel sa unang tingin at nais niyang magkaroon ng seryosong relasyon. Tinanggap ni Catalina ang pagmamahal ni Marcel sa kondisyon na tutulungan siya ni Marcel na makamit ang kanyang pangarap na maging panalo sa patimpalak na Miss Colombia. Nangako si Marcel na susuportahan siya ng husto. Kinabukasan, pumunta si Marcel sa mga hurado ng beauty contest at nagbigay ng zekeng nagkakahalaga ng 40 na milyong piso upang manalo si Catalina. Habang nagpapatuloy ang patimpalak, nakapasok si Catalina sa final round. Ngunit nagtaksil ang mga hurado at pinili ang kalaban ni Catalina bilang unang nagwagi, kahit hindi naging kampyon. Patuloy na sumikat si Catalina at kumalat ang kanyang mga larawan sa mga magazine at billboard. Naging sentro ng atensyon ang buhay ni Catalina, na lumikha ng mga bagong oportunidad sa mundo ng kagandahan at negosyo. Sa oras na yun, ang hurado ng patimpalak na natakot ay nagdesisyong ibalik ang tseke ni Marcel. Bilang kapalit, ibinigay ni Marcel ang tseke kay Catalina sa pag-asang maalis ang kanyang kalungkutan. Nang makita ang karangyaang ibinibigay ni Marcel kay Catalina, nakaramdam ng kaunting inggit si Jessica dahil siya ang nagpakilala sa kanilang dalawa. Kinabukasan, umuwi si Catalina at nagbigay ng napakalaking halaga ng pera sa kanyang kuya at ina. Binigyan din ni Catalina ng isang taxi si Byron, ngunit sa kasamaang palad ay ginamit ni Byron ang taxi para sa krimen. Habang isinasagawa ang kanyang susunod na krimen, nasangkot si Byron sa habulan at agad na namatay. Pagkatapos ay inilibing si Byron kasama ang kanyang motorsiklo. Upang maibsan ang kalungkutan ng kanyang kasintahan, niyakap ni Alberto si Catalina bilang suporta. Sa kasamaang palad, isa sa mga bodyguard ni Marcel na nagkataong naroon ay nakuhanan ng litrato ang kanilang pagsasama sa libing. Inutusan ni Marcel ang kanyang mga tauhan na maghanap ng impormasyon tungkol kay Alberto. Samantala, hiniling ni Marcel kay Catalina na iwan si Alberto at pakasalan siya. Para makamit ang kanyang mga pangarap, sa huli ay pumayag si Catalina na pakasalan ang lalaking hindi niya mahal. Sa kabilang banda, piniling makasama ni Alberto ang ina ni Catalina. Ang tauhan ni Marcel na naghahanap ng impormasyon tungkol kay Alberto ay hindi sinasadyang natagpuan silang dalawa na magkasama. Nang makita ang larawan ni Alberto at Hilda, inakala ni Marcel na si Alberto ang stepfather ni Catalina. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Catalina at hiniling kay Marcel na dalhin siya sa doktor dahil nangangati ang kanyang dibdib. Nang makita ang larawan ng kanyang ina kasama si Alberto, nagulat si Catalina at agad na umuwi. Hinarap niya ang kanyang ina tungkol sa larawan at nanumpang hindi na muling kikilalanin si Alberto. Sa airport, nasusuklam si Catalina sa lahat ng nangyari sa mga taong malalapit sa kanya na nagtaksil sa kanya. Bukod dito, nagsawa na rin siya sa kanyang asawa. Nagkaroon si Jessica ng ideya kung paano mapapatalsik ni Catalina si Marcel at mapasa kanya ang kanyang kayamanan. Pagkatapos ay nagpunta sina Catalina at Jessica sa lokal na pulisya, at nagplanong bitagin si Marcel na sangkot sa ilegal na negosyo ng pagbebenta ng mga ipinagbabawal na produkto. Kinabukasan, isa-isang inaresto ng mga pulis ang mga tauhan ni Marcel, ngunit hindi natakot si Marcel sa pagkakaaresto sa kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang araw, bumalik at lumala ang pangangati sa dibdib ni Catalina. Ipinaliwanag ng doktor na ang lugar kung saan nagpa-opera si Catalina noon ay isang ilegal na klinika at dahil dito ay nabulok ang kanyang dibdib, iminungkahi ng doktor na ang tanging paraan ay alisin ang inilagay sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng 6 na buwang pagpapagaling, inaasahang babalik sa normal si Catalina at magiging maliit muli ang kanyang dibdib tulad ng dati. Kahit nagulat si Catalina, mabuti na lamang at mahal pa rin siya ni Marcel. Kinabukasan, sinimulan ni Jessica ang kanyang plano upang agawin ang asawa ng kanyang kaibigan, maging si Jessica ay hayagang humiling na pakasalan siya. Sa kabutihang palad, tinanggihan ni Marcel ang kagustuhan ni Jessica at sinabi niyang tunay niyang mahal si Catalina.
Hindi sumuko si Jessica at sinabi niyang mayroon siyang lihim na maaaring magpuot kay Marcel kay Catalina sa isang iglap. Kinabukasan sa ospital, ipinakita ni Jessica ang recording ng boses ni Catalina na nakipagsabwatan sa pulis upang mahuli si Marcel at makuha ang kanyang kayamanan. Natahimik si Marcel at agad na umalis at iniwan si Catalina. Dito ibinunyag ng bodyguard ni Marcel ang kasamaan ni Jessica at napagtanto niyang pinagtaksilan siya ni Jessica. Habang nasa ospital si Catalina, ipinagtapat ng bodyguard na matagal na siyang may nararamdaman para kay Catalina. Sa madaling salita, bumalik si Catalina sa kanyang hometown at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan, ikinwento niya ang kasamaan ni Jessica at ng kanyang dating kasintahan. Sinabi rin niya na hindi na siya babalik. Bago umalis, labis na naidpress si Catalina at nagplano na alisin si Jessica sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga tauhan ni Marcel. Matapos ibigay ang mga katangian at lokasyon, agad na pumunta ang mga tauhan ni Marcel sa lugar ngunit lumabas na ang mga katangian at locus yung ibinigay ni Catalina ay gawa-gawa lamang at hindi si Jessica ang naroon kundi si Catalina. Sa maikling panahon, dumating ang mga pulis at nakakita ng isang libro na maaaring magsilbing palatandaan para sa pag-aresto sa lahat ng krimeng ginawa ni Marcel bilang paghihiganti ni Catalina, at dito nagtatapos ang pelikula. At yan ang naging kwento ng pelikulang Sin Tetas No Hay Paraiso. Kaya ano ang masasabi ninyo tungkol sa tinalakay natin ngayon at kung nagustuhan ninyo? Huwag kalimutang mag-like. Ako si Judes Tiawan, salamat sa panunood ng video at hanggang sa susunod.